Mga patatas na kasing laki ng basketball, mga mais na singhaba ng batuta, mga butil ng bigas na doble ang laki. Yan ang tinatawag na mga genetically modified organism o GMO na ngayon ay kinumpirma na ng Food and Drug Administration na ligtas ng kainin. Pero nagbabala ang ilang eksperto na maaaring may masamang epekto pa rin ang pagkain ng GMO na hindi pa natutuklasan o napapatunayan ng siyensya. Kaya naman panawagan ngayon ng samahan ng mga mamimili sa gobyerno, tatakan na ang mga pagkaing GMO na makikita sa mga pamilihan. Noong Mayo, ipinatigil ng Court of Appeals ang scientific field test ng pagtatanim ng BT talong, isang genetically modified organism sa UP Los Baños. Wala raw kasing safety net ang proyekto para masiguro ang kaligtasan ng mga tao at kalikasan laban sa peligrong maaaring idulot ng eksperimento. Pero para kay Dr. Emil Javier, isang plant breeder at presidente ng National Academy of Science and Technology, mali ang desisyong ito. Meron na tayong yung BT eggplant, yung kauna-unahang Pinoy biotech, pinigilan pa. Ang genetically modified organism ay resulta ng pagbibigay o paghahalo ng mga gene mula sa halaman, bakterya o hayop para mas mapagtibay ang ilang katangian ng isang organismo. Ayon kay Dr. Javier, bago pa man pinigilan ng korte ang mga eksperimento sa BT talong, matagal nang nagtatanim ang mga Pilipinong magsasaka ng mga genetically modified crops. At wala namang pinsala na nangyayari sa mga kumukonsumo nito. Sa halip, may benepisyo pa ito sa mga magsasaka. 10 taon na nagtatanim ng GM corn ng mga Filipino farmers. Noong 2012, tayo ay nagtanim ng mahigit 700,000 hectares ng GM corn. Kung yun nakakasira sa kalikasan, nakakaperwisyo sa kanila, bakit pa ulit-ulit na nagtatanim ng GM corn yung mga Filipino farmers? Dahil talagang mabisa. Nakausap namin ang isa sa mga naingganyong magtanim ng GMO, si Mang Johnny. Nung una, kasi sabi nila, ang BT corn ay marami ang maani. Sinubukan ko rin nung una na tsambahan ko rin na marami ni ang naani. Pero para sa veteranong magsasaka, kahit marami ang ani, masakit rin sa bulsa ang presyo ng mga butil ng BT corn. Pero nung kinumpute ko ang nagagastos hanggang dun sa napagbenta ay totoo nga, marami yung maano, pero malaki rin ang gastos. Una, yung bibili mo ng buto, di nakapamahal. Ang gagamitin mo sa isang hektarya, 18 kilos ay 5,500 na. Narinig na rin ni Mang Johnny ang ilang masamang epekto umano ng GMO. Subalit, wala raw siyang magagawa kundi magpatuloy sa pagtatanim nito. Kung sa akin, hindi ko talaga tatangkilikin na yung BT corn. Kasi ang unang-una yung epekto sa tao. Sa ngayon, napilitan nga yung anak ko nga ngayon na nagtanim ngayon. Sabi niya, sayang lang yung nakatiwang yung lupa na hindi natin tatamnan. At ayon sa mga grupong kontra sa GMO, mas mabuti pang wala ng ganito sa ating bansa. Kung kami ang tatanungin, gusto namin i-ban, huwag nang payagan na magpasok tayo ng GMOs at huwag na tayo magtanim. Kamakailan, bumisita ang popular na Amerikanong manunulat na si Jeffrey Smith para suportahan ang kanilang laban. The biotech industry promised us when you eat a genetically engineered food, the gene that was inserted into the food will be destroyed in the stomach and will never have the ability to transfer to our own bodies or to the bacteria living inside our intestines. Well, the only human feeding study conducted until very recently proved that was wrong. Dineklara na maraming institusyon sa mundo na ligtas ang pagkain at pagtatanim ng GMO, hindi pa rin tiwala ang mga anti-GMO consumer groups. Napakarami naman nating katutubong pagkain, mas mura, natural, na makakabigay ng kalusugan sa mga Pilipino. Hindi ito immediate, Kain ka ngayon, gaya ng mga sirang pagkain, sisira ng tiyan mo. It's cumulative, yung unti-unti
na pwedeng makaapekto sa ating katawan. Pero yung GMOs, pwede mong mapasa sa iyong anak. Pero ayon sa Food and Drug Administration, walang dapat ikatakot ang publiko. Genetically modified products, the ones that are in our market, are safe. Kasi dumaan ito sa pagsusuri. The biotechnological research that is being done on the product ay talagang hindi papayag na magkakaroon ng resulta na hindi kaaya-aya. So those that are in the market are food safe. Bago kasi payagan ng FDA ang anumang pagkain sa merkado, kailangan muna nitong pumasa sa mga internasyonal na pamantayan para sa kaligtasan ng pagkain. The GMO on its own, hindi natin papayagan na ilabas sa merkado na walang kaakibat na pag-aaral. And this has to be done with scientific basis. Bagamat sinabi ng FDA na ligtas kainin ang mga pagkaing genetically modified, lalo na yung mga pumasa sa pamantayan at dumaan sa kanilang pagsusuri, nanawagan pa rin ng ilang sektor na markahan ang mga pagkain kung ito ay GMO o hindi. Katwiran nila, kung talagang walang mali sa produkto, dapat hindi tinatago kung saan ito nilikha o ginawa. Dapat lang daw na ibigay sa mamamayan ang karapatang mamili kung anong klaseng pagkain ang nais silang bilhin sa merkado. Ipinatutupad na sa mahigit 60 bansa ang paglalagay ng label sa mga produktong may GMO. Katunayan, sinubukan na itong gawing batas ni dating Senador Juan Flavier pero hindi na ito umusad. Lalo na't karamihan sa mga pagkaing ini-import natin tulad ng soyang ginagamit sa toyo, ilang laman ng mga pinrosesong pagkain at maging chichirya ay may GMO. Daing ng mga no to GMO advocates, dapat ipatupad na rin sa Pilipinas ang pagle-label ng pagkain. So, ang hinihingi na lang namin ngayon ay magkaroon tayo ng labeling law para yung mga tao na talagang gustong umiwas sa GMOs ay mabigyan ng karapatan na pumili. Pero babala ni Dr. Javier, ang panukalang ito maaaring magdulot pa ng problema para sa mga mahihirap na Pilipino. Ang sasabihin ko lang, hindi yan anti-poor. Yan laban sa mahirap na Pilipino kasi tataas ang presyo ng pagkain na hindi naman kailangan itaas. Kasi ano ba bang problema ang kailangan natin? Bilyon ng hektarya na tanim at nakain ng tao, wala namang kaso. Yung mandatory labeling, ang kikita lamang doon ay yung nagne-negosyo ng organic. Sa gitna ng mainit na debate tungkol sa GMO, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng ligtas at sapat na pagkain para sa bawat Pilipino. Ang tanong, paano tayo aabot sa punto makagawa tayo ng ligtas na GMO kung ngayon pa lang pinatitigil ng mga korte ang pag-eeksperimento tungkol dito? Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Alam nyo bang mas marami ng cellphone sa Pilipinas kesa sa tao? Nasa 76 na milyon ang populasyon natin ngayon pero may naitalang 108 milyong cellphone sa bansa. Tayo pa rin ang nananatiling texting capital of the world. 2 bilyong text message daw ang ipinapadala ng mga Pinoy araw-araw na kumakatawan sa 10% ng kabuoang text message ng daigdig sa isang araw. Kasabay naman daw ng paglaganap ng cellphones at iba pang mobile gadget sa bansa ay ang pagtaas ng bilang ng mga taong obese o sobra ang timbang. Natuklasan ng Kentucky State University na ang mga taong gumugugol ng mas maraming oras sa paggamit ng kanilang mga gadget ay kadalasang mas mataas ang timbang kaysa doon sa mga bihira lang gumamit ng mga ito. May mga pagkakataon pang araw na umaabot sa 14 oras ang pagbababad ng iba sa kanilang cellphone, laptop o tablet at sila ang napansing mas may tsansang maging obese. Ayon sa mga nagsagawa ng pag-aaral, tila taliwas daw ito sa layunin ng mga mobile gadget dahil sa halip na maging mas mobile o aktibo ang mga gumagamit nito, tila ang kabaligtaran ang nangyayari. Samantala, yung mga taong nasa 70 minuto lang ang karaniwang iginugugol sa kanilang mga gadget ay natuklasang mas fit o mas mabuti ang lagay ng kalusugan kesa sa iba. Pagdating sa obesity, pang-61 ang Pilipinas sa halos 200 bansa sa mundo. Ayon sa tala ng Food and Nutrition Research Institute, halos 6 na milyong Pilipino raw ngayon ang obese o overweight.
Kung sa tingin nyo ay nakakagulat ito dahil marami pa sa atin ang mahihirap at halos walang makain, mahalagang malaman ninyo na isa sa mga sanhi ng obesity ay ang pagkain ng mga chichirya, instant noodles at maalat na delata na madalas nating gawing pantawid gutom tuwing walang maihaing mas masustansyang pagkain. At syempre, nakapagdudulot din ng obesity ang kakulangan sa ehersisyo, lalo pat mahilig na nga tayong magbabad sa ating mga cellphone at iba pang gadget. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.